Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos sa hakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at putal, at ipinamanhik na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang ng ilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang tingin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Maupo muna po. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Para po sa kaalaman ng mga kasama natin sa online na nagsisimba din ngayon, kami po ay narito sa barangay 286 at 281, Zone 26, at ang kanila pong punong barangay ay si Chairman Jefferson Lau. Kasama po ang mga nagawat at mga kabarangay dito po sa 281. At tayo po ay nasa kapitong araw ng ating pagmimodena para sa ating po pagpapasalamat sa Panginoon sa gabay na binibigay sa atin sa pamamagitan ni San Nicolas de Tolentino. So, ating pong distrito ay nakapangalan kay San Nicolas. So, kung dati po, hindi ko alam kung dati sa address nyo ay Binondo District o kaya Tondo District, ngayon ay may sarili tayong pagkakakilanlan. Tayo po ay sakop ng distrito ni San Nicolas. Kaya malaking bagay po, ang tulong ng inyong barangay, 281, sa pamumulan din ni Chairman Jefferson, para maidaos natin ito, paglilisan natin. Tutusin po, unang pagkakataon pa lang po ito na nagsiselebrate tayo bilang isang distrito. Kasama po ang lahat ng barangay na nasasakupan ng district ng San Nicolas. Ngayon po, nasabay nito na tayo po ito po ay Sunday Mass na, kaya pwede hindi na po kayo magsimba bukas, pero pwede pa rin naman. Pero kung sakali lang na may lakad kayo, okay na po ito. Kung mag-counted na nakapagsimba po kayo para sa linggo nito. At maganda po itong mensahe sa atin na binibigay sa ika-23 linggo, kung saan yung kwento ng isang lalaking ipinapakiusap kay Jesus na ipatong ang kanyang kamay. Yung lalaking ito ay ini at putal. So kung dito pa lang makikita po natin na kapag ang isang tao bingi, hindi yan makakapagsalita. Makapagsalita man, yun nga, hindi mo maintindihan, putal, pwede mo maturuan sa pagbuka ng bibig, pero hindi malinaw. Kasi yung tenga, dyan pumapasok lahat ng tunog. Dyan na, kumbaga, nare-record lahat. Kumbaga, nare-register. Kung ano ang nare-register sa tenga natin, yun din yung lalabas. Kaya magkakaugnay dapat, kung ano yung nakikita, dapat pareho sa naririnig, at yun yung lilita ng kung ano ang sasabihin mo. Hindi pwedeng magkakaiba sila ng sinasabi, kumbaga. Yung naririnig ng tenga, hindi pwedeng pasinungalingan ng mata at pasinungalingan ng bibig. Although,
sa nangyayari sa sitwasyon natin ngayon, gano'n ang nangyayari. Nakita mo ang katotohanan, pero nagtingin-tinginan ka, at iba yung kwentong iyong sinabi. Kaya nagkakaproblema tayo. Kaya doon nagsisimula ang gulo, doon nagsisimula ang mas malaki pang problema natin. So kung gagamitin lang natin sa tama, yung mga function ng mga senses na binigay ng Diyos sa atin, malamang mas magiging maayos ang buhay natin. Kaya maganda po ito, no? Yung lalaki, nakakakita naman. Ang problema, bingi. So dahil bingi, butal. So, ang ginawa ni Kristo, maganda po kasi yung pag nakikita natin yung kilos na ginagawa ni Kristo. Kinuha niya yung lalaki, inilayo muna. Inilayo sa karamihan, kasi, kaya mo, no? Sabi ko nga, kung ano ang madalas natin yung sinasabi, yun kasi yung madalas mong naririnig. Yun yung nagre-register, ha? Kaya, so, kung paibabalik ni Jesus yung kanyang pagdinig, mainam na ang una niyong maririnig, si Jesus, ang Diyos. Kaya nga nung, di ba, nung hinawakan yung kanya, hinawakan yung dila, at ang sinabi ni Jesus, Ephata, mabuksan. At ang una niyang narinig ay si Jesus. Kaya parang napaka-ganda po na mapicturize natin na ang maririnig mo sa unang pagkakataon, hindi yung kaguluhan ng paligid, kundi yung napaka-peaceful na salita ni Jesus. Naroon natin mga tunog ng message. May message. Di ba po, no? Kung kahit po sa inyo, no? Sa loob ng pamilya, yung mga bata, pwede natin tingnan at balikan natin ulit. Ano ang unang narinig ng inyong mga anak sa inyo? Kasi sa tiyan pa lang daw, no? Kahit kayo po sa tiyan pa lang, kasi hindi pa nakikita ng bata yung paligid. Nandun lang sa tiyan eh. Pero di ba sinasabi ko, sabi mo yun. Sa tiyan pa lang, di ba kinakausap na? Ina-assure na nung tatay, nung nanay na, kami bahala sa iyo, pag lumabas ka sa mundong ito, kami bahala sa iyo. Kaya pag lumalabas sa bata, mamiliw, maayos. Kaya lang, di ba minsan, mag-asawa, na nagmumurahan, mayroon pang bata sa tiyan, pero nagmumurahan yung mga magulang, o kaya, tapos pag pinanganak na, ano ang naririnig ng bata? Mura din. Kung hindi man mura, away. Hindi man away, ay talagang problema. Kaya ang naririnig ng bata ay problema ka. Problema ka. Kaya paglabas niya, problema talaga yung dala. Hindi ko alam kung ano ang narinig ninyo para ang lumalabas sa bibig natin ngayon ay ano man. Pero mahalaga po na. Sana, lagi natin maririnig ang mga salita ng Diyos, salita din ng Diyos ang lalabas sa ating bibig. Maintindihan po natin kung may mga tao, diba, dito sa 281, kung marami dito ang hindi nakakapagsimba, maintindihan natin bakit ganun sila magsalita. Kaya hindi natin din pwedeng husgahan o hatulan. Kasi kailangan mo din makita, di ba? Ano, dito po, kamusta yung mga bata dito? Kung para sa bata doon sa Wet City na ito, alam niyo po ba yung Wet City? Hindi nyo alam ng Wet City. Ang Wet City yung Del Pano Island. Tinawag namin Wet City kasi diba hindi natutulog yung lagi. Laging basa, diba? Ito Wet City siya. Pero diba, paano yung mga bata doon? Kung para sa mga bata dito, hindi naman po sa pang-host lang. Pero makikita mo, paano sila magsalita? Kung para sa paano magsalita ang mga bata. Kasi kung ano nga yung narinig. Malulutong agad, di ba? Pag nambura talaga. At kung paano maglaro yung mga bata, maririnig mo yung mga magulang nila. Nasa kanila eh. Pag nasa kaya, di ba? No? Isa pag nilalaro sila, di ba? No? Bata po ay mag-aasawa, ang pinipigay. Ay, kung kinakanta nila, kasi yun yung naririnig nila. Kaya, let's be more responsible sa mga ipinaparinig natin sa inyong mga anak, sa inyong mga pamilya. Ito, yung mga bata ko, no? Alam po, yung mga register sa kanila,
Pero sana sa palagi nilang pagsiserve sa simbahan, sa palagi nilang pagtambay sa simbahan, sana yung lumalabas din sa bibig, yung mga nakikita din ng ating mga mata, ay hindi nyo magre-reflect sa simbahan. Okay din? Kung anong narinig sa inyo, yan ang barangay 285. Kung paano mo sa Plaza Chairman, doon din nagre-reflect ang pagbuhay ng barangay. Sana po sa tulong ni San Nicolas de Tolentino, patuloy natin na mabuksan ang ating mga tenga, lalo-lalo na sa mga salita na binibigay ng